So share na naman tayo ng konting kaalaman mga tala, no? So meron tayong ditong toroidal transformer at EI transformer. So ito mga EI. Pati tinawag to na EI transformer, ano bang pinagkaiba nito sa toroidal? Bakit ito yung ginagamit sa mga power amplifier, yung mga malakasan na amplifier? Bakit ito ginagamit lang or ito tinatawag din minsan na audio transformer? So bakit nga ba tinawag to na EI? Kasi yung core nito, yung metal core niya yan, letter E tsaka I. Yung mga bata pa tayo, minsan nilalaro natin yan. Kung makikita tayong transformer, binabaklas natin, ano, makikita natin letter E, I. So ito yan. Yung loob niya, yan, yung bakal na yan. Yan, yung bakal na yan. I. Ito yung E. Nandiyan yan sa loob. So EI transformer or audio transformer. Ito toroidal naman. Ano pinagkaiba itong dalawa na to? So bakit itong ginagamit sa mga malakasan na amplifier? Ito ginagamit sa mga audio kaya sa mga guitar amp. So makikita natin to. So sample tayo dito. So yung EI transformer, no, yung magnetic flux na ito umiikot sa loob. Pero yung electromagnetic interference niya kumakalat. So pakalat yan. So magkukos yun ng audio distortion, humming or bass o yung grounded sound. Ito yung niya, downside niya, no. So kaya hindi siya ginagamit sa mga power amp, yung mga malalaki. So, pero may mga ibang bansa ako nakikita na gumagamit pa rin ng EI. Hindi siya toroidal hindi ko maintindihan sa ibang bansa yan, parang sa Thailand nata yan. Pero may ginagawa sila doon para mawala yon. So magdadagdag ng kung anong parts, so anong diskarte nila. Okay. So, pero siyempre, ang mga company kung magbebenta, doon na sila sa efficient. Katulad itong toroidal. Diba? Kasi itong toroidal, yung magnetic flux niya, umiikot lang dito sa gitna. Bago yung electromagnetic interference niya, nami-maintain doon lang din sa gitna. So, hindi siya kumakalat. Kaya karamihan ng power amp ang ginagamit ito. Toroidal transformer. No? Yan. Kaya bet na bet nilang gamitin ito kaysa sa ganito. Yan. Magtataka ka kung gagamitin mo, bumili ka sa mga DIY amplifier sa online, mga maliitan lang, mga 300 watts, 100 watts, ayun, sabay nagbuka, no? Sabay may marinig kang ground, sabay ito yung ginamit mong power supply, PSU. Yan. Huwag ka na magtaka. Okay, pero kung gagamitin mo toroidal yun, nga lang kasi taas ng ampere na ito. Pero may mga malilitan din naman na toroidal na nakita ko na 200 watts, ganyan. Pwede. Mas makakaano ka na, no? So ito, sample sa mga preamp. Ayan ang sabi ko. Sa pag mga preamp, ito to. Katulad na ito na crossover. Ayan. EI yung ginagamit nila. Okay. So hindi mo kasi ito power amplifier. So EI. Mga tipid, tsaka mas maliit, mas compact, yun ang ginagamit nila. Okay. Sa guitar amp naman, ito mga amplifier ng gitara. Meron tayo dito. Ayan na, gitara. Ito, Greco. Ang ginagamit nila, EI din, transformer. Okay, kaya sa mga gitara, minsan may marinig ka na, yung bato ng sound niya. Minsan kala mo grounded. Yan, may mga bassing sound. Kasi ginagamit kasi nila, EI. Pero pag makakita ka ng guitar amp, yung mga malalakihan, makakita ko toroidal, ito malinis, diba? Kala mo naka noise gate. Yun. Siyempre, kung ganito kaliit na amp, sabi kakagbitan mo ng toroidal, lugi sila. Sabi magkano lang din naman ang benta, So, ayun. Yung niya. Kumbaga pagkakaiba, tsaka paano siya gamitin, Ayan. Minsan may mga luma akong amp na nakikita malalakihan, mga 100 watts hanggang 300 watts, may mga naka-EI pa rin. Yung mga amp na yun, kapag inon mo, minsan nakakasagap ng mga AM radios, o sino mga naka-experience na ng ganun. Yun, experience ko lang yan, Ayan.
Pero kung magbi-build ka ng power amp mo, mas mainam to Rodile yung gamitin mo kaysa dito, no? Ito pa nga pang preamp lang, okay to. Mga tone control, ganyan. So, yun yung pinagkaiba ng dalawa. In short, mas malinis ito, ang tapon nito kapag sa amplifier, audio amplifier, kaysa dito. Kung itong gagamitin mong power supply sa audio amplifier mo. Kung pang preamp naman, preamp lang din naman, hindi naman amplifier, mga tone control lang, ay pwede. Okay, ito kasi mas makatipid ka. Hindi naman siya ganun kaingayan kapag nasa mga tone control lang naman gagawin mong power supply. Basta ang pinaka main mo sa power amplifier mo ito. Okay? So kung may natutunan ka, pwede mo like and follow yung page ko or yung YouTube channel ko para makagawa pa tayo ng mga bagong videos para updated ka sa mga bago nating mga tutorial. Okay? Salamat.